Usay magikan pa sige tawag prenatal stage. Adunay stage nga gi-conceive siya, stage of conception or birth. Second is infancy. Ang bata infant pa siya. Gikan sa birth after and then up to 2 years old. And then second is early childhood nga nag-range siya from 2 to 6 years old. And then middle childhood 6 to 12 years old. Makita nato niya padayon asa nataan ni. Ang adolescence is naa siya sa 12 to 18 years old. Mga kuan siya mga bagets kung sa ano pa nga pinulungan. So mga bagets apay mga bagets diri 12 to 18. And then natin gitawag emerging adulthood from 18 to 25. Mag-emerge na ka to adulthood. Ang imuhang mentality na pod mausab. Ang imong cravings in life mausab. And then comes diri nata mga ango kadaghanan no. Kay naa nata sa 25 plus. Gitawag siya adulthood. Naa nata sa gitawag pagkat adlisod magulitogon ni no. Kay basig na yung mga maano ba malain sa kuha pagkatiguang na. No. So atong pianista dili para tiguang. Kay wa pa man na nagtungkod. Okay, mo may niyo nag-amen God. Nakita na noon. Ay, yung amen ba? Balita malata dre. Ha? So, spiritual growth is not measured merely by how we have been saved. Dili ni pasabot nga dugay na ta nga na-save, dugay na ta nga lagad nga na sa Dios. Sa espirituhanon nga bahin, adult na ta. It is not measured with your gray hair, kung ang imuhang buhok puti na. Doon ay mga times nga bata pa puti na og buhok. Ang uban gitinaan, ang uban sakit sa buhok. Mao na inyong pastor kung matalikod na yung uban diri. No. Pero adulthood naman po, no? Pero naalay sakit sa buhok. Pero kining natural lang. Okay? Kay mao man na ang glory sa mga adult ang ilang gray hair. Ang sa mga batanon ang ilang strength. Kung moingon tag strength, ang daghanan na ang batanon. Pag moingon tag gray hair, ang daghanan na kadtong mga adult. Okay? Dili lang na siya ma-measured igsoon by how long nga na-save na ta o nangalagad sa Dios, but by how much Christ is being formed in our lives. Kung paano ang Diyos nagpurma o napurma sa imong kinabuhi. Kung paano ang Ginoo, ang kinaiyahan sa Diyos, nag-reflect diha sa imong kinabuhi. Kay ang tao, ang Kristohanon, salamin kini. Nga makita sa ubang tao kung ikaw adunay Diyos o wala. Makita ang Diyos pinaagi sa imong kinabuhi. Dili lang ta pwede moingon nga tan-awa lang gyud ang Dios. Lantawa ang Ginoo ay naglantaw sa kuha. Kay usa lamang ko katao. It is an excuse for an immature Christian. Excuse lang na sa usa ka Kristohanon nga immature. Nga puro lang kamulantaw si Ginoo ay lang tawang akong kinabuhi. Dili na mao. Because justification in the sight of man requires good works. Mao na ang James chapter 2. Pakita ako sa imuhang pagtuo, pakiton ti kag pagtuo inubanan sa buhat. And then Matthew chapter 5. Ngay nga ng Bible, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. That's why mga igsoon, kailangan natong mag-grow. It is not only for ourselves, it is for the glory of God. Dili lang na para sa tua. Para na sa kahimayaan sa Dios ug daghang pangtao nga makakita sa Ginoo pinaagi sa imong kinabuhi. Number 1 nga tong tukion. Spiritual growth begins with a desire for Christ. Mahitabo lamang espirituhanon nga pagtubo kung aduna kay tinguha kang Kristo.
Kabalo mo unsa ang pinaka-goal sa usa ka Kristohanon? Dili ning madato. Dili ning maayo og trabaho. Salamat sa Dios kung natay maayong trabaho. Salamat sa Dios kung i-grant ang imuhang mga pangandoy sa kinabuhi. Ako nagpasalamat jud ko sa Dios. It is for the glory of God. Ang daghang tao nga nagingon nga gamiton ka sa Dios, diya gamiton ka sa Dios. Yet not I, but Christ liveth in me. It is not me who liveth now. It is Christ who lives in me. Dili ako nang nagpuyo, kung dili ang Kristo Jesus nga nagpuyo sulod sa tong kasing-kasing. Ayun ang Galatians chapter 5 verse 20. For I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live by the faith of the Son of God who gave Himself for me. Ang kinabuhi nga ako na lang gikinabuhi karon. Ang kinabuhi nako diha sa Dios tungod kay giobanan ko sa Ginoo. So yun ang Bible sa ato ang text 2 Peter chapter 3 verse 18. Pag-ingon niya, but grow in grace. Magtubo ka diha sa grasya sa Dios. Because growth requires willingness to grow. Di gyud ta mo grow mga igsoon kung wala tay willingness to grow. Sa ato ang biological nga bahin, na may usahay sa gitawag nga genetical problem, minsas pareha sa kuha nga putot, no? So, genetical na siya. No, prangka kayo ko, no? Genetical na siya. No, ana. Pero kung mais ko tag natural, ana, gikan yun kas gamay, tud mutubo jud ka. Unang ana, Pinoy ka, di jud kay kakatangkaran. Pero na kay kaliwat nga ibang lahi, no, mabahiran kag ibang lahi, natural mo tangkad kay tangkaron man sila. Pero nagipoy Pinoy nga tangkad. Pero natural mga igsoon sa kinaiyahan. Gikan yun sa gamay hangtod sa pagkadako. Diya sa espirituhanon nga bahin, dili ni siya magdepende sa imong edad. Nga kung mas tiguang ka, mas ni-grow ka. Kay aduna po'y mga mas bata pa, dali lang ang ilang pag-grow. If you talk about the parables of the sower, Matthew chapter 13, ang sumbingay may tungod sa mapupugas. Ang mapupugas, nagpugas siya og binhi sa nagkalain-lain nga yuta. Aduna siya gipugas ngadto sa dalan, aduna siya gipugas ngadto sa batuon, aduna siya gipugas ngadto sa mga balilihan or kasagbutan, aduna pud siya gipugas ngadto sa maayo o tabunok nga yuta. Ang binhi nga iyang gipugas nagrepresent sa pulong sa Dios. Ug ang yuta nga natamnan nagrepresent sa kasing-kasing sa tao. Adunay napugas nga na sa wayside. Tungod kay dalan siya na nabutang ang binhi diha sa maong yuta, gitukob sa yawa. And then another yuta nga to sa batuon. Nga diin mutubo na unta ang maong binhi. Pero tungod kay naa siya sa batuon, nasangit ang iyang mga gamot, wala nakagamot sa yuta, nalawos niabot ang panahon. Aduna po'y usa ka yuta nga natamnan, nga natapad siya sa mga kasagbutan. Unta, mutubo na unta siya. Apan tungod mga igsoon sa gitawag natog, sagbot, gituok siya ug wala siya katubo, nga nagrepresent sa mga tentasyon o problema sa kinabuhi. Aduna po'y natubo sa maayong yuta. Pareho nga binhi ang gipugas, pero managlahi nga kasing-kasing ang natamnan. Therefore, mga igsoon, ang Kristohanon, managlahi og growth. Managlahi siya og pagtubo. Adunay pipila lamang katuig nga na sa Ginoo tungod kay ang iyang kasing-kasing nag-absorb dayon sa pulong sa Dios. Dili lang kay naminaw siya sa pulong, kung dili iyang gikinabuhi ang pulong sa Dios, ug mao to ang hinungdan nga siya dali lang nitubo diha sa Dios. When we talk about growth, mga igsoon, it requires willingness to grow. Kailangan willing ta nga mudawat.
Kay ang pulong sa Dios, Hebrehanon 4:12, hait pa sa espadang duhay sulab. Nakakita mo og ganang sundang nga gitawag og kris. Kung moyon kag kris, hait na diri pikas, hait na pikas. Di ka pwede mo gunit na nga anang ano niya mismo blade niya. Kay pag ana niya hait diri. Inana pod gipa kasusama ang pulong sa Dios. Mo nang dili ka matingala nga usahay huot mo ang dugan. No, kung makadungog ko sa pulong sa Dios. Nakita sa Facebook ba nga nagbasa siya. Kanya ang pulong nga yung nabasahan at sa Proverbs niya, daghang kay sakit na pulong ng Proverbs. Kay may tungod na sa instruction sa kinabuhi, lalo sa batanon. Ang Bible, isagpa siya puk. Ana siya puk, isagpa sa Bible. Gano lang siya, animate lang siya sa video. Pero kung tanawin mo sa realidad, murag ginana imong kasing-kasing. Tungod mauna ang pulong sa Dios. Pero nagadepende ka na kung ikaw willing nga mo dawat. Di pud mamugos ang Dios. Kung i-apply nimo ang iyang pulong o dili mamugos ang Dios. But mga igsoon, mo reflect kini sa imong kinabuhi. Mao nang daghan mga tao. Dili makaangkon og Dios sa kinabuhi. Tungod kay ang imong mga silingan makita ka nga unsang ilang binuhatan, mausab ang imong ginabuhat. Then growth is God's expectation. Nag-expect ang Diyos ang Kristohanon mag-grow. 1 Peter chapter 2 verse 2, kung tanaw na to ang Bible. Nga ang Kristohanon unta susama sa bata. Nga siya mga igsoon, awa sa 22 mga igsoon. 1 Peter chapter 2, verse 2. Okay? 2 verse 2 ingon diri. As a newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Mura bagkipa ka susama ang pulong sa Dios nga gatas, nga ikaw bata ug ang pulong sa Dios gatas, unta nag-desire ka nga mo grow. Kay ang bata wala na nag-desire nga moingon, Jollibee ta pa. Katong bata pa nga infant ba nga kailangan pang i-breastfeed. Wa na kailag Jollibee. Ang iyaha lang yung ginatinguha ang gatas samot na og gikan mismo sa iyang ginikanan. Desire na niya. Kita pod nga mga Kristohano unta ta mag-desire tag milk. Ang milk nga atong i-desire ang pulong sa Dios. Nganuman, nag-expect ang Dios. God does not intend for believers to remain spiritual infants. Nili gusto ang Ginoo nga mahimo tang pabibi nga Christian. Siya nang pabibi, pastor. Katong kailangan pag nimo hagwaon ba? Ba! Ayan, kan. Pakuratan lang ni ang kuan, ang linugan, pakuratan. Ba! Ayan, so wala man naluto, ingon ka, pakuratan lang. Ay, Kristohano na kanang kailangan pa nimo gitikon ba, hagwa-hagwaon. Na kung di nimo hagwa-hagwaon, ang luod man. Di nimo masikan sa limtan lang kay nabisi ka. Oh, dadan. Doton dun, pastor. Nga man. Di ba? Nang luod naman. Naingan ana nga nagapanghit abo mga igsoon in real life. But God expected us to grow. Gusto sa Ginoo nga mo grow ta. Dili lang sa pangluod. Na po yung mga Kristohanong dali kay masuko. Wa pa ka ni doon, nagbugot na. Kabawa man sini. Wa na ba? Dito magsigig mugot. Sisanon ta, dapat ang atong kuan. Dili man na malikayan natay mga problema gikan sa panimalay. Di malikayan na. Sa matining mga inahan, yung sigyaw silang anak, pag sa yudia ay Domingo na karon. Mo na mas stress no nang inahan. Mangnugag pa ko para sudan dito simbahan niya. Kayo mamata. Huwag mugot na sila. There's nothing wrong with that. But atong kasing-kasing unta mga igsoon, malipayon nga nagasimba sa atong buhi nga Dios. And mag-expect nga mo grow ta. Dili pwede nga magpabilin ta kung unsa ta. Kung luoran ta, dali ta masuko, dali ta mangluod, o dali kaayo tang matandog. Gamay nga istorya, dali kita matandog, uban pa. Wala nag-expect ang Dios anak. Gusto niya nga mag-grow ta mga igsoon. When it comes sa ato ang service,
sa atong pagserbisyo sa Dios. Ay kailangan excited na mo adtos Ginoo. Dili lang po nato tinguhaon nga permita malate. It is because nag-expect ang Dios nga growth mga igsoon. Di ato tinguhaon nga permita mo absent. It is because nag-expect ang Dios og growth. Kay mauna ang mga timailhan, mga marka diha sa espirituhanon nga pagtubo. Growth also requires spiritual hunger. Espirituhanon nga kagutom. Kung gutom ka, isag unsa nang naa diha, di ba? Pana diha, suman na diha. Basta gigutom ka, samot nagmangurug ka, kinsa tong pasmado diri? Daghan na tani ron. So pasmado ba? Ay, Jesus bini, pasmado sa ano ha? Ditong na pasmo na bughaton sa, ano pasmado sa ano lang, kusog. O kanang anang tanang sir na ulcer. Kana ba? Pasmado ka nang mag ano di ba? Magkurog ka. Pag ana nako dito bisan pagbahaw na hurot yun nas ko ba? Pag ana dito pan kasi mana naman ning pan birahan ta ni. Birahan yun na kay gutom man ka. Sa espirituhanon nga bahin, ang espirituhanon nga pagtubo nato mga igsoon nag-require siya hunger. Unsay ministry pastor? Unsay naati ha? Sige ka na pastor. Unsa pay itabang nako pastor? Unsa pay kailangan pastor? Natay hunger, natay kagutom sa pagpangalagad sa Dios. Dili kay naa na diha tanan. Bling minuli dan. Na pa ministry, minuli na naman. Busy a pastor, doon ko ako. Na may mga instances po ngayon ana. Pero ayaw himuag excuse. Kay nakita sa Dios ang kamatuuran. Basi inayong ka-excuse ka na kay buhaton, nagigda lang ka. Doton nas ka minibat. A growing Christian naga-desire siya og pulong sa Dios. Naga-desire siya og pag-ampo. Dili siya mabuhi, di siya katulog kung dili siya kaampo. Na mga time kapoy na kay ka. Magampo na ko sa kanang kapoy na gyud ang lawas. Dito ko maghigda ko. Kasing-kasing man sa Dios imong ang gitanaw. Bisang nagluhod ka na panit-panit na imong tuhod. Imong kasing-kasing wala sa Dios, hindi ka po nadunggon. Kumusta di ka about sa Bible, about sa kanang purma ni mos pag-ampo, daghang kayo na ipagluhod, na ipagtindog, na ipaghigda, o guban pa. Ang kasing-kasing ang gitanaw sa Dios. Naga-pray ba ta, mga igsoon? And then fellowship with believers. Naga-desire po tag fellowship. Salamat sa Dios natay fellowship. Dili ta katong loner na Christian ba? Nakabahala na sila diha. Di kita lang din he. Maga-desire ta. Kay naatay makuha sa ilaha. Madasig ta, malig-on ta, makadungog tag testimony, makadungog tag pulong sa Dios. And then, worship and opportunities to serve. Nagalong ta, ana. Unsa ka ang akong mabuhat sa Dios? Unsa ka akong mahimo, matabang sa simbahan? Aduna tay hunger, mga igsoon, diha sa espirituhanong pagtubo. Number 3, growth requires intentionality. Intention yun nimo. Gi-desire nimo, gigusto nimo, kay tungod na sabdan nimo ang pagpangalagad sa Dios. Kay na may Kristohanon nga pugsunon ba? Tulakunon ba? Kailangan po mo tulakon ba? Ang problema rog bugat. Saan mo pagtulak? Nya pastor gamay kayo. Sa espirituhanon nga bahin akong gisgutan. Nabi tayo sa katao nga kanang sakay siya barko. Istorya sa tagamay kay seryoso kay niyang dagbay ba. No? Tigil mo kalimot siguro sa kuwag maulay ka no. Anya karon barko. Parang Titanic ba? Nalunod man. Nakabangga og ice. Lunod. Unya karon tingala sila nga ay tao dito nga grabe niyang rescue. Rescue gyud siya dito, rescue. Kuha siya, mga bata ang iyang giuna, mga tigulang na, rescue siya. Antod ganang halos mamatay na siya, di na siya ginawa, rescue gyud siya. Nakuha gyud niya, na-rescue niya ang mga tao. Yan, dito na sa kuan, pagdunggo na, siyempre ang tag-iya atong barko, gusto siyang magpasalamat. Magpasalamat siya kay adunay
nagluwas sa uban nga nalunod. Okay? Nalumos ang uban. Giluwas siya. Savior siya tong panahon na. Kadto lang ha, dili sa Savior sa soul. Okay? Awarding na ana siya nga. Ana tong tag-iya, nindot kayang introduction. Nga naata dinhi tungod kay sa dako kaayo nga makabuluhan nga panghitabo. Tungod ang akong barko, wala giasahan, nalunod. Nakabangga og ice. Karon tungod kay nalunod, salamat sa Dios kay adunay tao nga gigamit sa Ginoo. Tagaan nako siya karon og kotse, tagaan nako siya balay, tagaan nako siya kwarta. Ipangita niya ang pangalan. Ako ang tawagon si dahil siya Tampulano. Pagabot tubangan, interview siya. Brad, grabe kayo mong gibuhat. Pasalamat jud ko. Unsa man tong panghitabo, Brad? Unsa ginaa sa imong kasing-kasing? Nganong halos nga mamatay na lang ka, isip jud nimong mga tao. Paggunit niya mic, ana siya. Before ko mo anang awarding ninyo. Mangutana, kinsa tong taong nitulak sa kuwa, wagi buot. Ana siya. Wagi buot tong taong nga nitulak sa kuwa. Ana tong kuwa, itulak ka din ng tawanan ni Mantog dahil nag-rescue. Nay mga Kristohanon, nga nana. Nay nabuhat sa Dios, dili nimo matago, nay nabuhat sa Dios. But basin gitulak lang ka. Gitulak lang ka, kay kung mga lagad ka, na ay sure nga panalangin. Nga kung magpabilin ka sa power, aduna kay madawat. O unsa pa man, basin gitulak ka. O basin, adunay mga bahin, nga diin, ang imo lang feelings lang, dili gid nga intention nimo nga mga lagad sa Dios. Kung naaman lang ka dinhi karon, salamat sa Dios. Pabilin dinhi, usaba lang ang intensyon sulod sa imong kasing-kasing. Kay kung magdepende ka sa panalangin, magdepende ka sa mga favor sa life, magdepende ka akong mga lagad ka sa Dios, sure jud ka nga mo graduate, sure jud ka nga maayo ang imong trabaho, sure jud ka aduna kay panalangin nga maangkon. Sorry, you are in a wrong place. Nagpromise ang Diyos, panalanginan ka. But, kailangan ka magpasalamat sa giver of the blessings, not only the blessings itself. Dili, ayaw pasalamati ang panalangin lang. Pasalamati ang naghatag sa panalangin. Kanabang, what I mean is, Lord, kung i-grant nimo ang akong mga pangandoy o dili, still, mo serve ko sa imo. Lord, kung panalanginan ko nimo o dili, pasinsuhon nimo ning ako ang sari-sari store. O imuhan ning himuong sira-sira store. Abrisarado store. I-grant man nimo kung pangandoy o dili, still, I want to serve you. I want to grow in grace and in your knowledge. I want to be with you hangtod sa kahangturan sa akong kinabuhi. Dili sa laang panalangin, pero kung mausab ang imong kasing-kasing tungod sa panalangin, mao to ang delikado kaayo. That's why dili ko mo promise sa inyo. Wala ko'y promises nga ihatag sa inyo. Gold, silver, money have I none, but only Christ in me. But when God willing, God will bless me, I will not promise anything from you or for you, mga igsoon. But God knows my heart. It is between me and God. And the Lord will grant our
request. Tanan ta adunay mga pangandoy. Pero ang punto karon, ang unang desire sa Dios sa imong life, mo grow sa ka spiritually. Kay kung panalanginan ka sa Dios, ug ang imong kasing-kasing wala na haom, wala na sibo nga na sa Dios, kanang panalangin mahimo nang makapandol sa imo. Ayo tuguti ang mga blessings, makapausab sa imong kasing-kasing. Kabtangan, yuta, uban pa. Ayaw na himua nga rason mausab ang imong kasing-kasing. Iplastar nato ang atong mas nagkasing-kasing, ang atong relationship above sa mga kabtangan ning kalibutan. Gingon pa nila, sa diyang moadto ka sa lubnganan, wala man kay madala. Bukas ang imong kamot sa dihang gipanganak ka, bukas ang imong kamot sa diyang mopauli ka. So ayaw himuan ang mga panalangin kabtangan sa kalibutan nga mao'y muguba sa relasyon, mao'y muguba mga igsoon sa pamilya, paguban pa. That's why niining kabuntagon, marks of spiritual growth or maturity mga igsoon, kailangan ni siya adunay desire for Christ. Because God expect you to grow. And growth requires spiritual hunger. And growth requires intentionality. Pautanay mo kaugalingon karon. Am I spiritually growing or am I simply getting older as a Christian? Pautanay mo kaugalingon. Nagagrow ba ka sa pagpangalagad sa Dios? O nagkadugay lang yun ka sa imong pagkakristohanon pero wala ka ni grow? And that answer naa sa imo karon. Ato yung tong ulo, ipiyong ang atong mga mata. Let us pray. Heavenly Father, once again we come before the throne of thy grace. We thank you, O God, for your word.